May papakita po ako sa inyo ngayon na bago kong recipe sa paggagawa ng tinapay. Recipe ko, fresh milk, tubig. Tubig po yan na pinaglagyan ko ng gatas. Tapos, harina na isang baso. Tag-isang baso po yan. Ito lang ang 2 baso. Pero tatansyahin ko lang po. Ngayon, start po tayo. Ilagay natin itong gatas. Yan. Yan. Yung tubig. Isang basong harina. Nyo lang po, ano yun na walang magbubuo. Tapos isa lang natin sa kalan. Ayan nyo lang po na lumapot siya, guys. Kasi nagbuo siya. Kaya rin na, hanggang mapino siya. Ganyan na po. Ganyan na siya, guys. Ngayon, punta naman tayo sa ipuproceed natin kung paano paggawa o pag-umpisa. Yung kasunod na gagawin ko yung mga ingredients. Tignan natin. Ipapakita ko po sa inyo. 4 na itlog, tsaka vanilya. Tapos ngayon po, 2 spoon na yes o kamira. Tapos po nun, haluin nyo po muna para mag-ano po yung yes. Ganyan lang. Para matunaw na agad yung yes. Tapos, ganyan lang po. Pag halo nyo na mabuti, tingnan naman po natin ang isang pinjal na nito. Isang pinjal o 2 pinjal. Conforme po sa dami ng harina nyo. 1, 2. 1 spoon na baking powder. Tapos, ito pong sugar, 2 pinjal o 6 na kutsara. Natin siya ng salt, 3/4 kutsara. Malaki. So guys, haluin nyo lang po siya para matunaw yung mga asukal. Meron pa akong 1 basong gatas. Yan, tunawin nyo lang po. Yan, haluin nyo lang po ng haluin hanggang matunaw. Tapos lagyan ng konting oil. Kunti lang kasi maglalagay tayo ng butter mamaya. Ano po guys, umalsa na siya. Kaya ngayon, may nakahanda ako ditong 5 basong harina o 1 kilo. 5 baso. Lagay po natin dito. Tsaka, ito po yung niluto natin kanina na harina, gatas, tsaka tubig. Isasama lang po natin dito guys. Tapos haluin lang po. Yan na po. Haluin nyo lang ng haluin hanggang sa matuyo yung tubig niya. Tapos, pag natuyo na, saka po natin iuhulog yung butter. May nakahanda po ako ditong butter, guys. Ito guys, inid nyo lang ng inid. Hanggang sa ma-mix nyo na siya lahat. Pag na-mix nyo na siya lahat, yan, pwede na po yan. I-rest po natin siya. Babalikan po natin siya pag umalsa na ulit siya. Ganyan lang po. Yan po guys. Pino na siya. I-rest na natin siya. Tapos na may mga ilang kalating oras. Silipin ulit natin pag alsado na. Saka po natin siya ulit inid. Kaya yan, i-rest ko muna po siya ngayon ng kalating oras.
itlog at saka ng sesame seed. Ipupunas po natin yan dito. Pagkalagay nyo guys ng itlog, lalagyan po naman natin siya ng sesame seed. Ayan na guys, yung suso ko. Ngayon, alsado na siya, kaya isasalang ko na po siya. Isasalang ko na siya sa oven. Ayan, mamaya ipapakita ko lang sa inyo pagka naluto na siya at saka kung ano yung papalaman ko sa kanya. Ayan na guys, luto na siya. Ayan. Palalamigin ko lang yan guys, tapos mamaya lalagyan ko naman siya ng palaman. Itlog ang palaman yan guys. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano ko gagawin yung itlog. Anong rekadong ano ko. Yan. Yan po. Totoo na siya. Yan yung suso. Suso sa tabi. Hindi suso sa dagat. Alin guys sa ano niya, sa steel. Ngayon. Lalagyan ko siya ng palaman. Boil po ako ng itlog. 10 piraso ng itlog kasi marami yan. Tsaka yung cheese. Yan. Curry cheese. Pwede rin curry cheese. Tsaka lagyan nyo po ng Nestle cream. Tsaka, lagyan nyo po ng mayonnaise at tsaka ng pamenta. Lagyan rin po ng konting asin. Yan po, imimix lang po natin kasi papalaman natin dito. Yan. Yung pamenta, Nestle cream, pork cheese. Pork cheese. Gosh, sabi sa Arabic. Yan po yung mayonnaise. I-mix nyo lang po lahat yan. Tapos, saka po siya ipalaman. Mix lang po yan. Lagyan ko ng paminta, taka ng asin. Tapos, haluin nyo lang po ulit. Yan na po, na-mix na siya. Ready to palaman. Yan po guys, papalaman na po natin. Yan, hindi nyo lang sa ilalim para maraming palaman sa malagyan sa pinaka-ilalim. Yan lang po guys, ganyan lang po. Ayan na guys, tapos na, napalamanan ko na. Ayan, nilagay ko na rin po sa lagayan niya. Ang sarap guys ng dough niya. I-try nyo gawin kung paanong proseso. Napakasarap guys. Kahit i-try nyo. Kasi ngayon, kinakain ko yung may tira pa isang piraso. Kinakain ko, ang sarap talaga asin. Kaya yan guys, yan na po yung aking bagong recipe ngayon. Ang tinapay ko.